sa pamamagitan ng palagiang yun po, at atin po muling pag-aralan aring nasa Nehemiah chapter 8, mga minamahal. Nehemiah chapter 8, verse 1 to 3. At dito po tayo magpo-focus sa chapter 9. Dahil nandito po yung resulta nung sila po ay nakapakinig ng salita po ng Diyos. Ano po? So yun po, akin po munang babasahin ang salita po ng Diyos na ating pong pag-aaralan. Sabi po rito ng talata sa Nehemiah chapter 8, verse 1 to 3. Ang sabi po rito, at ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nagsalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. At dinala na Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan na mga lalaki at mga babae at lahat na makadidinig na may kaalamang ng unawa ang araw at ikapitong buwan. Sabi po ng talata, sabi po, at lahat ng makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. Verse 3, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Matagal-tagal po yun. Sa harap ng mga lalaki at mga babae at ng makaalam at ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. Pagsabi po sa verse 8, pagdating po sa verse 8 ng chapter 8, at sila'y nagsibasa sa aklat sa kautusan ng Panginoon na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang nabasa. Pagdating po sa verse 9, chapter 3, as sila'y nagsitayo sa kanilang dako at bumasa sa aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng isang ikaapat na bahagi ng araw, at ang isang ikaapat na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon nilang Diyos. Yun po yung sabi ng talata. So tayo po muna ay manalangin at tayo po ay pumikit. Aming Diyos, muli magandang gabi po. Muli kami po ay muling nagpapasalamat at kami po ay binigyan ninyong muli ng pribilehiyo upang muling makapag-aral at makapakinig po, Panginoon Diyos, ng inyong salita. Pagpalain niyo po nawa ang aming usapan, Panginoon Diyos, gabayan at banal na Espiritu. Kayo po ang mayamang kumilos ngayong gabi. Ako po na inyong abal lingkod ay bigyan niyo po muli ng karunungan upang maipahayag ng inyong pong salita, Panginoon Diyos. Samahan niyo po kami at ang bawat makikinig, Panginoon Diyos, inyo po silang paunawaan ng inyong pong salita. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po ang patuloy na humipo sa kanila pong mga puso at isipan upang kanila pong mabatid ang inyong pong salita na amin pong pinag-aaralan. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Ang lahat po nito ay amin pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. Tayo po yung muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. So biyaya po ng Diyos at tayo po yung muling makakapag-aral. So ngayong gabi ay muli po nating talakayin ang pag-aaral ng paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. Sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. Sabi nga po dito, ang Biblia ay instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Dahil sabi nga ng talata sa Psalms 119 verse 105, itong aklat ng Diyos, ito yung ilaw natin. Sabi nga ng talata, ang aklat ng kautusan
Sabi po ng talata, ang salita mo ay ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. So kung paano po tayong mabubuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos, ay dapat meron po tayong guide or kumbaga po ay ilaw. At ito po yung salita po ng Diyos. So sabi nga, ang Biblia ang instrumentong ginagamit ng Diyos upang tayo'y makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at ating maunawaan at makilala talaga ang Diyos na ating sinasamba at upang lumago din tayo sa ating buhay pananampalataya. So, kaya mga minamahal, ang bata ay hindi ho lalaki hanggat hindi po siya kumakain. Kung bagong silang na sanggol, yan po ay hindi po tutuyag ang paglaki niya kung siya po ay hindi kumakain. Maaaring siya'y mamatay. Ganon din po tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos. Kinakailangan po natin ang salita ng Diyos upang tayo po sa ating buhay pananampalataya ay tayo po ay lumago spiritually. Ano po? Ito po ang kahalagahan na kung bakit kinakailangan po natin ng salita ng Diyos sa ating buhay. So ngayon po, bakit mahalaga talaga ang salita ng Diyos na atin dapat itong binabasa at inuunawa? Ano po? Dahil sabi nga, ang salita ng Diyos ito po ang nakakatulong sa atin upang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya. Tama po yan. Yan po yung katotohanan na tayo po ay lalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dahil isa sa katotohanan na ginagamit ng Diyos, ang katotohanan po ay isa ang salita ng Diyos or ito pong salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa. Ano po? At pagka tayo po ay hindi kumakain spiritually, syempre, yun pong halaman na lang kung hindi nyo po dinidiligan. Lalo na po ngayong napakainit. Utay-utay po siyang malalanta. At yung dulo po na yung mamamatay. So yung salita ng Diyos, ito po yung pagkain ng ating kaluluwa. Sabi nga ng talata, Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So kapag tayo po ay hindi nagbabasa o hindi tayo po personally nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. And yet, yung ating pong buhay pananampalataya, hindi po tayo sa palago, kundi sa pauk-ok. Alam niyo ba yung pauk-ok? No? Yun pong pababa, hindi sa palago, kundi sa pababa, sa pauk-ok. Yan yung salitang Batanggenyo, yung paok-ok, yan po. Kaya, ang halaga po ng salita po ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Kaya, ngayong gabi, kayo po yung sumubaybay upang atin pong malaman at maunawaan kung ano ba talaga yung pinapabatid ng Diyos sa atin, kung bakit dapat nating gawin yung palagi ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ano po? So, ating pong babasahin dito sa Nehemiah chapter 9, dahil dito po tayo po focus ng ating pong pag-aaralan. Sabi po ng talata, sa chapter 9, verse 1 and 2, nang ika-24 na araw nga ng buwang ito, ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo nila. Yun po'y ebidensya na ang tao po sa Israel, pag ganyan ang ginagawa, ibig sabihin is repentance. Meron pong, kumbaga po'y bunga, meron po silang ginagawa upang nag-aayuno po sila. Ito po'y ebidensya ng pagsisisi. Ano pa sabi ng verse 2? At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. So, bakit ito nangyari na yung bayang Israel, sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, mga minamahal, atin pong makikita dito yung katotohanan na sila po ay muling bumalik sa Diyos. Yun po yung katotohanan. Kaya nga sabi, na ika-24 na araw na araw nga ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa
sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. So unang makikita po natin dito, when we read the Bible, the Word of God, the Bible direct our lives away from sin and turnward to God. Ano? And toward to God. Sabi diyan, the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. Tayo po mga minamahal, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, dito natin makikita yung katotohanan at dito po tayo muling ibinabalik ng Diyos doon sa atin ng buhay pananampalataya. Mga minamahal. Kaya nga sabi ng talata, bago po ito nangyari, meron pong nangyaring pakikinig ng salita ng Diyos sa chapter 8 na atin pong binasa. Ang sabi po ng talata sa verse 1, at ang buong bayan ay nagpipisa na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig, at sila ay nagsasalita kay Ezra na kalihim na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa Israel. Nagkaroon po sila ng desire na makinig ngayon po ng salita po ng Diyos. Kaya, ang sabi pa ng talata, at dinala ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan sa harap ng kapisanan ng mga lalaki at mga babae at lahat na makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. Verse 3, at binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig mula sa madaling araw. Matindi po ito, talagang madaling araw. Madaling araw binasa yung salita ng Diyos. Sabi daw ng talata, madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Ano kayong oras yun? Binasa? Madaling araw daw hanggang sa katanghaliang tapat. Sabi pa ng talata, sa harapan ng lalaki at mga babae at ng makakaalam at ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa aklat ng kautusan. Pagdating po ng verse 8, at sila'y nagsibasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Ibig sabihin, naunawaan ng nakikinig at nung nagbabasa yung kanilang binabasa. Tingnan niyo po yung respond nila sa verse 9. Sabi po, yung bunga ng kanilang pakikinig at si Nehemia na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, sa araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Bakit umiyak sila? Dahil malaw ng panahon, kaya po sila nakukubkob ng ibang mga bansa ay sabi, malayo sila sa salita ng Diyos. Kaya pag tayo po, kaya sabi nga ng Panginoon, huwag kayong makikipamatok o makikisama sa ibang nasyon. Sabi ng talata, sabi ng Biblia. So, nung ang Israel po, ang sabi ng talata, verse 2 ng chapter 9, at ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan. Yun po yung katotohanan kapag ang bayan ng Israel po ay wala ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, kapag hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos, sila po'y nakukubkob ng ibang nasyon. Sila po ay bumabagsak, sila po ay nabubuhay sa kahirapan. But nung binasa po ni Ezra yung aklat ng kautusan sa harap ng mga tao sa luwal ng dako mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat at kanilang nabatid, ang respond po nila ay
pagtaghoy, pag-iyak. Dahil ang sabi nila ay malaon ng panahong pinabayaan natin ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung kanilang yung bunga nung sila po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Chapter 9 verse 1 and 2, ng ika-24 ng araw nga ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa kanilang ulo. Yun po ibig sabihin ng pagpapahayag po ng kanilang pagsisisi sa harapan ng Diyos. Dahil sila po ay malayo sa salita ng Diyos. Sila po ay hiwalay sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Huwag po natin pong pababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kung gusto nyo pong lumago buhay espiritual, kung gusto nyo pong lumago at makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, huwag po tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Kaya po ang sabi niya, the Bible redirect. Ibig sabihin, nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, ang buhay po natin ay masama. Ang buhay po natin ay miserable ang buhay. Sa totoo lang ho, nung ako ho ay wala ho sa Panginoon, hindi ko ho alam ang aking patutunguhan. Ako ho ay kung saan napapasuling. Dahil wala hong direksyon ang aking buhay. But the Word of God, when we read the Bible, magkakaroon po tayo ng direksyon sa ating buhay. At ang direksyon po ng ating buhay ay maganda. Dahil ang direksyon po ng ating buhay ay ang Diyos. Katulad po ng Israel, nung sila po ay walang guide ng salita ng Diyos, nang kanila pong iwanan ang salita ng Diyos, sila po ay napapahamak. Sila po ay nakukubkob ng ibang nasyon. Sila po ay kaya nga sabi ng talata nung sila po ay lumabas sa Egypt, dapat ay 11 days lamang nakarating na sila sa promised land. But ang nangyari po ay 40 years bago sila po nakarating dahil sa katigasan ng ulo ng Israel. Sila po ay kumbaga po ay nagpalaboy-laboy kung saan dahil sila po hiwalay sa salita ng Diyos. Kung sabi nga po ng verse 2, at ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. Tingnan niyo po, ng kanilang mga magulang, dahil yung pong kanilang mga magulang, yun po yung matitigas ang ulo, yun po yung pinagpapatay ng Diyos dun sa ilang, tinupa ng ahas, etc., etc. But, ang salita po ng Diyos, kung ating pong babasahin dito po niya tayo pabubutihin ang ating buhay. Ano po? Kaya po sabi, the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. Kaya tingnan niyo po, bumalik po sila. Ano po, nung narinig nila nung sila po ay nakinig ng salita ng Diyos at kanilang naunawaan, sila po ay nagsitaghoy. Dahil malao na palang panahon tayong nawawala. Malao na palang panahon tayong nahihirati sa kasalanan. Kaya pala ganito ang ating buhay. Kaya pala ganito tayong nakukubkob ng ibang nasyon. Dahil wala ang salita ng Diyos sa ating buhay at malayo ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi ng talata sa Isaiah, akin lang naalala, ang sabi po ng Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Kaya ang Diyos ay hiwalay sa atin, hindi po sumasama sa ating mga lakad ang Diyos. Mabigat ang ating pang-araw-araw na buhay para na lamang tayong laging may pasan sa ating likod dahil yung mga kasalanan. Nahiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga ng talata, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Kaya ang Israel, nung wala pong kautusan, nung iniiwan po nilang salita ng Diyos, pinabayaan po nila ang salita ng Diyos, ang nangyayari po sa kanila, sila po ay nakukubkob. At sila po ay nagpalaboy-laboy kung saan-saan. Dahil nga po, nang una ay pinabayaan nila yung Diyos at yung kanyang salita. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Huwag mahihiwalay. Ito po yung ating pinag-aralan nung nakaraang Thursday na sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Sabi po, verse 9, hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni manglupaypay sapagkat
ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Paano mangyayaring ang Panginoong Diyos ay sa atin saan man tayo paparoon? Ang sabi ng talata, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Pagdating po ng verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos ay ni Moses na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan at sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. Pero ang bayang Israel, nung sila po ay humiwalay sa salita ng Diyos, basahin niyo pong Old Testament, lagi po silang ups and down, ups and down, ups and down. Why? Dahil pag sila po ay lumalaki muli sa Diyos, mayroon namang generation, nalalayo uli sa Diyos. Hiwalay sa salita ng Diyos. Kaya mahirap po pagka wala po tayong salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Nakakaawa pong kalagayan. Pag tayo po ay walang salita ng Diyos sa ating buhay, miserable po ang ating buhay, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, bilang tayo po yung mga mananampalataya ng Diyos, kung gusto po nating makapagpatuloy at lumago spiritually, lumago sa ating buhay pananampalataya, buhay Kristiyano, huwag po natin pababayaan ang salita ng Diyos. Dahil ang nagagawa po ng salita ng Diyos is the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. Dahil lagi po, likas po sa atin tayo po ipabagsak-bagsak. Lagi po sa ating likas po sa ating tayo po pabagsak-bagsak. Wala akong naging talagang naligtas ay smooth, dire-diretso. Natural pong tayo po ibabagsak. But pag tayo po bumagsak, balik po tayo sa salita ng Diyos. Dahil ganun po ang buhay, pananampalataya. Merong battle na nangyayari sa ating buhay kapag tayo po ay naging mga anak ng Diyos na. At kaya para tayo makapagpatuloy sa biyaya ng Diyos is read the Bible. Kaya nga sabi ng talata, ng ika-24 na araw ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa kanilang ulo. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. The Bible redirect our lives away from sin and toward to God. Kaya ang sabi po diyan, ito yung ito yung verse 8, yung bunga. At sila verse 9 pala, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy ni magsiiyakman. Talagang binasa sa chapter 8, verse 1 to 3, binasa po ni Ezra hanggang chapter 5, yan, 5 to 7, binasa po ni Ezra at naunawaan ng bayan, sila po'y tumaghoy. Dahil hindi po tumaghoy dahil ang tagal ng preaching. Mula madaling araw hanggang katanghaliang tapat, hindi ho tumaghoy dahil sa katagalan ng preaching, kundi nung binasa ni Ezra ang salita ng Diyos is kanila pong naunawaan. Kanila pong naunawaan yung salita ng Diyos at nabatid. Kaya nga sabi, at sila'y nagsibasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay, ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. So ganito, sabi ni Ezra, ganito, tayo po ay kaya po tayo nakukupkob ng ibang nasyon, kaya tayo po nahihirapan dahil ito pong salita ng Diyos ay ating pong pinabayaan. Sabi nga ng talata sa Deuteronomy, ang pagpapalang o ang sumpang ito ay darating sa iyo kung hindi mo tutuparin ang aking mga utos. Sabi ng Deuteronomy, chapter, atin yung pinag-aralan din ng nakaraan, sabi ng talata. Sige, ang munang babasahin, ang atin hong makuha talaga, Deuteronomy chapter 28, verse, siguro po ito yung tagpong yun, sa Deuteronomy chapter 28, binasa po ni Ezra. Nasabi, katotohanang kahihinatnan kong sumuway
Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kaniyang mga utos at ang kaniyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Tingnan niyo po. Kaya pag tayo po ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, wala tayo sa salita ng Diyos, talagang kahit kay Kristiyano, ang buhay mo miserable. Wala akong umalwang malayo sa Diyos. Wala akong napabuting malayo sa Diyos. Naku po, sukdulan po. Mabuti ka nga dito, maluwan ka nga sa lupa. Maraming pera, maraming yaman. Hindi naman yan ang tunay na alwan. Ang tunay na alwan, yung iyong kalooban ay payapa, panatag, at higit sa lahat, pag ikaw ay lumisan, tiyak mong ikay palangit pag namatay. Yun po yun. But marami kang ng pera, high-tech nga mga gadget mo, dahil mo sasakyan. Hindi mo naman madapaan lahat. At ang dulo na kabigatan lamang ng puso. But ang tunay na kapayapaan ng puso is yung Diyos. Yung salita ng Diyos. Yun yung pong kailangan natin. Kaya sabi ng talata dito, ito pa yung sumpang darating. Sumpahin ka sa bayan, sumpahin ka sa parang. Ang daming sumpahon na rin. Ang sabi po diyan, akan mong babasahin ng verse 25. Sumpahin ka sa bayan, sumpahin ka sa parang, sumpahin ang iyong muslo at ang iyong palayok, sumpahin ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan, sumpahin ka sa iyong pagpasok at sumpahin ka sa iyong paglabas. Ibubugso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituhan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dahil sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ibig sabihin, pag atin pong pinabayaan ang salita ng Diyos, pinabayaan na po natin ang Diyos na nagbigay na rin. Kaya ang ating pong buhay ay miserable. Mahirap, nabubuhay sa kasalanan, walang tanglaw ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos, mga minamahal. Huwag niyo pong pababayaan, huwag po natin pababayaan ang salita ng Diyos. Kung meron po tayong pababayaan, ayun po yung kasalanan na ito po ang dahilan kung bakit tayo ay malayo sa Diyos. Kaya sabi po ng talata, ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. Ito siguro ang binasa ni Ezra dito sa anak ng Israel. Ang sabi ng talata rito, at sila'y nagsibasa sa aklat ng kautusan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kautusan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Naunawaan. Pagdating po ng verse 9, at si Nehemiah na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga Levita na nagtuturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magsitaghoy ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. So, umiyak po ang buong bayan ng kanila pong marinig yung salita ng Diyos na binabasa sa kanila, na kaya kami nakukupkup ng bansa, nagiging alipin ng bansa dahil wala pinabayaan natin yung salita ng Diyos at yung Diyos mismo ang ating pinabayaan. Kaya itong sumpang ito'y dumarating sa atin. Kaya itong kumbaga mga paghihirap na ito'y dumarating sa atin because kumbaga po pinabayaan natin ang salita ng Diyos. Kaya mga minamahal, yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa atin pong buhay, mga minamahal. Yun po ang sabi. So kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag mo natin pababayaan ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Psalms 119 verse 105, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong Psalms 119 verse 105, ang salita mo ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Ang sabi ng Proverbs chapter 6 verse 23, ang sabi po dito, 6:23 ng Proverbs,
Sabi po diyan, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag. Tingnan niyo po. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating buhay. Huwag po nating pababayaan ang salita ng Diyos. Nasabi ng talata, sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag. Ang sabi ng talata diyan. Ang sabi po, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Kaya mga minamahal, kung meron po tayong pababayaan ay yung kasalanan, huwag yung salita ng Diyos. Ano po? So number 2, na atin pong malalamang katotohanan po rito. Number 2 is, basahin po natin yung verse, Nehemiah chapter 9 verse 4 hanggang 7. Aba, mahaba-haba po rin ating babasahin. Magtyaga po tayo. Babasahin ko lang po hanggang 17. Ang sabi po dito, verse 4 hanggang 17, na magkagayoy nagsitayo sa mga baitang ang mga Levita, si Jesua, at si Bani, si Kadmiel, ang mga pangalan kagaganda, si Sebanias, si Buni, si Serebeas, si Bani, at si Chinani. At nagsidaing ng malakas sa Panginoon nilang Diyos. Verse 5, nang magkagayoy ang mga Levita, si Jesua, at si Kadmiel, si Bani, at si Hosanias, si Serebeas, si Obadiah, si Banias, at si Petea ay nagsipagsabi, kayo'y magsitayo at magsipagpuri sa Panginoon ninyong Diyos na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, at pinuri ang inyong at purihin ang inyong maluwalhating pangalan na nataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpuri. Ikaw ang Panginoon. Ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa, at ng lahat ng bagay na nangaroroon, ng mga dagat at ng lahat na nangaroroon, at iyong pinamalaging lahat, at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang Panginoong Diyos, na siyang pumili kay Abraham at naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. At nasumpungan mo ang kanyang puso na tapat sa harap mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay ang lupain ng Kananeo, ng Heteo, at ng Amoreo, at ng Perizeo, at ng Jebuseo, at ng Gergeseo upang ibigay sa kanyang binhi at tumupad ng iyong mga salita sapagkat ikaw ay matuwid. So, ang pang-apat po natin makikita is the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Mga minamahal, ano po? The Bible reveals to us the greatness and goodness of God. So kaya isa sa importante or isa sa katotohanan na dapat po natin malaman bakit ang salita ng Diyos ay makakapagpalago sa ating buhay spiritual is, ang sabi po, the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. So, pag atin pong mababasa po ang salita ng Diyos sa atin pong ang salita ng Diyos, atin pong babasahin, dito po natin makikita yung kadakilaan at yung kabutihan ng Diyos sa atin pong buhay. Bakit? Alam niyo po, tayo po yung makasalanan. Wala pong tao sa harapan ng Diyos na aaray niyang ganap mula Genesis hanggang Revelation. Ang tao po, kung hindi po babaguhin ng Diyos, ay hindi po aari yung ganap ng Diyos. Dahil tayo po yung makasalanan. Ang gusto po ng Diyos sa atin ay tayo po ay walang kasalanan. But tayo po ay pinagkalooban ng Diyos na maging anak niya. Ang sabi po ng John, ano po?
at ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So kung ating pong babasahin ng Bible, ang turo po ng Biblia para po tayo po ay mabiyayaan at maipakita yung kadakilaan at yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay is para po tayo basahin po natin yung Biblia. Dito po natin makikita yung kadakilaan ng Diyos. Dito po nakapahayag lahat ng ginawa ng Diyos para tayo po ay maging anak niya at tayo po ay maligtas doon sa parusa ng Diyos na nakaumang doon sa mga tao na hindi mananampalataya. Ano po? Kaya, alam niyo po, ang Biblia po ay nagpapahayag ng mga katotohanan na hindi po natin makikita sa mundo. Hindi po natin makukuha sa science, sa math, sa English, etc., kundi makikita lamang po natin ang kapahayagan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, imposible na kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, ay hindi po tayo lalago. Imposible po yun. Dahil ang Biblia po ay, sabi nga, pagkain ng ating pong kaluluwa. At dito po natin pinapakain yung ating pong spiritual na pagkatao. Ano? Yung ating pong bagong pagkatao, ito pong pagkain. At dito po, pag tayo po nagbabasa ng Biblia at tayo po nagbababad sa pagbabasa ng Biblia, hindi po natin mauunawaan at makikita po natin yung kadakilaan at yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, yun po yung kahalagahan kung bakit po namin itinuturo yung palagi ang pagbabasa ng Biblia. Tayo po ay dapat lagi pong magbasa ng Biblia dahil dini po sa pagbabasa po natin ng Biblia, dito po natin, the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Kaya imposible po na pag nakikita mo yung biyaya ng Diyos sa iyo, ay imposible po na hindi po tayo lalago sa ating buhay pananampalataya. Ano? Isa na po doon yung iyo pong laging repentance, yung iyo pong laging pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos na sa kabila ng tayo po yung makasalanan, rebelde sa Kanya, lagi po tayong nagkakamali and yet still God have yung kanyang sustaining mercy, yung kanya pong mercy, awa, habag, ay lagi pong ibinibigay niya sa atin, hindi pa po niya tayo nililipol at pinapatay. Kaya, ang sabi po ng talata diyan, akan po itutuloy, saan baga ako natapos din verse 9, at iyong nakita ang kadalamhatian, verse 8 pala, din po tayo natapos, at nausumpungan mo ang kaniyang puso na tapat sa harap mo at nakipagtipan ka sa kanya upang ibigay ang lupain ng Kananeyo, ng Heteo, ng Amoreyo, ng Perizeo, ng Jebuseyo at ng Gergeseyo upang ibigay sa kanyang binhi at tumupad ng iyong mga salita sapagkat ikaw ay matuwid. Tingnan mo, tumupad ng iyong salita sapagkat ikaw ay matuwid. So yung Diyos po yung tinutukoy doon. Dapat to pa rin yung salita ng Diyos dahil ang Diyos po yung matuwid. Verse 9, at iyong nakita ang kadalamhatian ng aming mga magulang sa Ehipto at iyong dininig ang kanilang daing sa tabi ng dagat na mapula. No? Dahil ang Israel po, nung sila po sa madalit sabi, nung sila po nasa Egypt, sila po ay pinapahirapan doon ni Pharaoh, dumaing po ang bayang Israel at pinalaya po sila ng Diyos doon. Verse 10, at nagpakita ka ng mga tanda at kababalaghan kay Paraon at sa lahat niyang mga lingkod at sa buong bayan ng kanyang lupain, sapagkat iyong nakilala na sila ay nagsigawa na may kapalaluan laban sa kanila at ipinag-imbot mo ikaw ng pangalang gaya sa araw na ito at iyong hinawi ang dagat. Tingnan niyo po, ang Diyos talaga ay napakabuti. Sa pamamagitan po ng kanyang salita, dito po natin makikita yung kabutihan at yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Kaya wag po tayong magpapabaya sa salita ng Diyos. Wag po. Kung meron nga po tayong iiwanan is yung kasalanan. Yung kasalanan na ito po ang dahilan kung bakit tayo po
ay lumalayo sa Diyos. No? Ay kaya lumalayo yung bayang Israel, sila po'y nabubuhay sa pagkakasala, sila po'y nakikipamatok sa ibang bayan na sinabi ng Diyos, huwag kayong makikipamatok, sila po'y sumasamba sa mga rebulto, na sukdulang yung kanila pong mga anak ay inihahain nila doon sa mga rebulto, pinapatay nila. Doon inihahain yung mga handog, yung anak na buhay. Na yun ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Dahil sa kawalan nila ng kaalaman ng salita ng Diyos, iniwan nila yung salita ng Diyos at yung Diyos na nagbigay ng salita ng Diyos, kaya sila ay nakakagawa ng ganyong kasalanan. But nung sila po, nung ang bayang Israel po ay nauhaw sa salita ng Diyos, binasa po ni Ezra ang salita ng Diyos at kanilang nabatid, sila po'y nagsiiyak at nagsitaghoy at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan sa Diyos, na ito po yung nakita natin sa verse 1 and 2, na sila po ay nagdamit ng magaspang na lino at may lupa sa kanilang ulo at ang sabi ng Israel, at ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng mga taga-ibang bayan at nagsitayo at nangagpahayag ng kanilang kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. Tingnan niyo po, yun po yung resulta kapag tayo po ay nagbabasa po ng salita po ng Diyos, mga minamahal. Mahalaga po yung salita ng Diyos. Basahin po natin yan. Kaya sabi, una, the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. O kasarap po nun, ano? O sarap po na tayo pong nabubuhay sa kasalanan, tayo pong nalilihis ng landas, naliligaw ng landas, ay ibinalik ng Diyos doon sa tamang landas. At ang tamang landas or tahakin is pag tayo po ay nasa Diyos. Pagka tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, yun po yung tama. Pag tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Pandalawa po, the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Ano po? Yun po yung katotohanan. The Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Yun po yung sabi. At syempre, ang dami ko pong babasahin at hanggang verse 29, sabi dito ng talata, sa verse 29, at sumaksi ka laban sa kanila upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan. Tingnan niyo po, talagang ayaw ng tao sa salita sa Diyos at sa salita niya. But ang Diyos po talaga ang nagbalik Ang Diyos po talaga ayaw ng tao. Kaya nga sabi ng Job chapter 21 verse 14, at sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin sapagkat hindi namin ninanasa ang pagkaalam ng iyong mga lakad. Yan po ang tao. But ang sabi ng talata, verse 29, at sumaksi ka laban sa kanila upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan. Gayon may nagsigawa sila ng may kapalaluan. Tingnan niyo talagang ang buti ng Diyos. Kung tutukuhan po ng Diyos ang atin pong mga nagagawang kasalanan, ay tayo po'y papatayin, patay na ho tayo. But, ang sabi po ng talata, at sumaksi ka laban sa kanila upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan. Gayon may nagsigawa sila ng may kapalaluan at hindi dininig ang iyong mga utos, kundi nagkasala laban sa iyong mga kahatulan, na kung gagawin ng isang tao, siya'y mabubuhay sa kanila, at iniuurong ang balikat at nagpatigas ng kanilang leeg at hindi nangakinig. Tingnan nyo, talagang ayun, parang ayaw ko. At talagang nagbatigas ng leeg. Yun po yung tao, rebelde sa Diyos. But, alam nyo po, pag tayo po nagbabasa ng Bible, the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Bagaman tayo rebelde, nasabi po ng verse 31, gayon may sa iyong masaganang mga kaawaan, ay hindi mo lubos na niwakasan sila. Tingnan niyo po, ang buti ng Diyos. Kaya mga minamahal, pag tayo pinagbabasa ng Diyos, dito po tayo i-refresh ng Diyos. Hoy, gising, ikaw ay nahihypnotize ka na naman ng mundo. Nadadaya ka na naman ng mundo. Hoy, gising. Basahin mo, balik sa ang salita. Kaya sabi ng talata,
Gayunmay sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo lubos na niwakasan sila o pinabayaan man sila sapagkat ikaw ay mapagbiyaya at maawaing Diyos. O kaya, salamat po sa Diyos na meron po siyang salitang binigay sa atin. Salamat po sa Diyos na meron tayong Biblia na nababasa ngayon. Dahil kung wala tayong Biblia, sabi nga ng kanta, nasan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, hindi alam kung saan ang tungo. But thanks be to God that the Word of God, when we read the Bible, dito po natin mababasa, mauunawaan kung gaano kadakila at kabuti ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos sa biyaya niyo. Napakabuti ng Diyos. Kaya sabi ng verse 31 nga, gayunmay sa iyong masaganang mga kaawaan ay hindi mo lubos na niwakasan sila o pinabayaan man sila sapagkat ikaw ay mapagbiyaya at maawaing Diyos. Sabi pa ng verse 17, akalang babasahin, at nagsitanggi na magsisunod, hindi man inaalaala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang mga leeg at sa kanilang paghihimagsik ay nangaghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Tingnan nyo, yun po yung Israel. Nung sila pinalaya ng Diyos sa bayang Israel, ginamit si Moses, o sabi kay Moses, dinala mo ba kami rito para mamatay? Dahil dito'y walang libingan. Magaling pa sa Israel. May sibuyas, may patatas, etc. etc. Rebelde. Ba't sabi ng talata? Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya, at puspos ng kawaan, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahang loob, at hindi mo pinabayaan sila. Kaya, salamat sa Diyos na ako dati rebelde, ako dati ay matigas ang ulo sa Diyos, laban sa Diyos, busong sa Diyos, sumang sa Diyos, etc. etc. But thanks be to God dahil sa kanyang mayamang biyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, ay hindi niya ako ninipol. And yet, ako'y iniligtas at ginawang anak niya at magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya sana po sa amin pong mga minamahal at taga-subaybay, tagapakinig, naway atin pong maunawaan na tayo po bilang isang mga anak ng Diyos, ultimong hindi kayo po anak ng Diyos, ano po, subject po tayo lahat dito, tayo po yung magbasa ng Biblia. Napakahalaga po ng Bible sa atin pong buhay. Ano po? Yun po yung sinasabi po ng talata. And number 3, na atin pong makikita, sabi po ng verse 23 ulit, nang ika-24 na araw nga ng buwang ito ay nagpulong ang mga anak ni Israel na may pag-aayuno at may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo nila. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng taga-ibang bayan at nagsitayo at nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. So, makikita natin dito, number 3, the Bible renews our mind to think God's thought. Makikita po natin yung pag tayo po'y nagbabasa ng Biblia, mapapalitan po yung ating pong rebelding kaisipan at ito po ay mapapalitan ng pag-iisip na mula sa Diyos, na nanggagaling sa Diyos. At yung isip po ng Diyos, yung kagustuhan ng Diyos ay mailalagay po sa atin pong kalooban. Yun po yung kagandahan ng Biblia. Yun po yung kagandahan po ng Biblia. Kaya nga sabi nung Psalms 19 verse 7, ang sabi po dito, 19 verse 7,
The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ibig sabihin, converting, pag sinabing converting, papaltan. Convert. Iko-convert mo. Ang sabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ano? So kaya ang halaga ng salita ng Diyos na sila dati rebelde, laban sa Diyos, binasa po natin na matigas ang ulo, sabi nga ng verse 17, at nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inaalala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang mga leeg at sa kanilang paghihimagsik ay nangaghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Alam niyo po, pag tayo nagbabasa ng Bible, the Bible renews our mind to think God's thoughts. Ano? Mapapalitan po ang ating masamang kaisipan ng kaisipan ng Diyos. Kaya, alam niyo po, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Na sila dati rebelde, and yet, nung nabasa, sila nagsisi, umiyak, nagpahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos at nagsisunod muli sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Napakahalaga po. Huwag po natin pababayaan ng Bible. Ano? Una, the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. Yun po yung kahalagahan ng Biblia. Kaya nga ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. Pangalawa is the Bible reveals to us the greatness and goodness of God. Basahin niyo po ang Bible. Dito niyo po makikita yung kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Yun po yun. At number 3, the Bible renews our mind to think God's thoughts. No? Yung isip ng Diyos. Ano? To think God's thoughts. Ano? Yung kalooban ng Diyos. Ano? Ay atin pong mauunawaan. Ano? Kaya, read your Bible. Basahin po ninyo ang Biblia. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang mananampalataya po'y lumalayo at pinababayaan, una yung salita ng Diyos, pinabayaan na rin niya yung Diyos na nagbigay ng salita. Kaya kung nasabi ng Biblia ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Bakit? Sapagkat kung magkagayon iyong pagiginhawahin ng iyong lakad. Iyong pagiginhawahin ng iyong lakad. At kung magkagayon magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Good success. Ano? Mabuting kawakasan. Hindi po yung good success is yumaman ka. Hindi. Ang good success is ikaw ay nasa Diyos. Ikaw ay nasa Diyos. At paano natin malalaman ng Diyos? Paano natin maunawaan ng Diyos? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ngayon po yung ating pag-aralan, the Bible redirect our lives away from sin and toward to God. The Bible reveals to us the greatness and goodness of God. And the Bible renews our mind to think God's thoughts. Kaya yun po yung kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, yan po, kaya po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos ay upang atin pong malaman. Bakit kinakailangan natin ito? Upang atin pong malaman yung pangangailangan natin na kaya tayo po ay inuutusan ng Diyos na huwag humiwalay sa Kanyang salita at basahin ng Kanyang salita ay upang tayo po ay lumago sa ating buhay. Pananampalataya. Kaya yun po, ang mga minamahal po namin taga-subaybay at tagapakinig, nawa po ay inyo pong naunawaan, yun pong atin pong pinag-aralan. Ano po? Kaya sana po, lagi po kayong sumubaybay sa atin pong pinag-aaralan. Yun po. So tayo po ay manalangin na. Tayo po ay pumikit. Mapagpala naming Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan.
Salamat po na kayo po ay naglagay ng inyong pong salita sa amin po upang amin pong sundin at gawin. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat salitang nahasik. Nawa po ang bawat nakapakinig ay patuloy pong tumibay na aralin at basahin ang inyong pong salita upang kami po ay mabuhay sa inyong kalooban. Sapagkat kapag kami hiwalay sa inyong pong salita, ay dito po kami napapahamak. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat isa, ang sa amin po na pag-aralan, salamat po at pagpalaan niyo po nawa kami. Salamat po sa bawat nakapakinig at ingatan niyo po kami sa aming pamamahinga ngayong gabi. Lahat po ito ay aming pong samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so salamat po sa inyo pong pakikinig at bukas po ulit, meron po tayo uling online Bible study. Kayo po'y makinig ulit po sa atin pong online Bible study. Salamat po at God bless po sa inyong lahat.